ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nagsimula na nga ang pinakahihintay na sagupaan sa pagitan ng grupo nila Tanggol at ng mga otoridad. Buo ang loob nila Tanggol na ito na ang tamang oras upang mabawi ang kanyang lolo na si Don Julio at ang kanyang ina na si Marites. Para sa kanila, kailangan nilang magtagumpay sa planong ito. Ang hindi nila alam ay wala na sa kamay ng mga pulis si Marites. Inuwi ito ni Rigor sa kanilang bahay sa San Dimas para sa kaligtasan nito. Ang tanging nalalabi na lang sa kustodiya at inililipat patungong City Jail ay si Don Julio at si Franco na siyang lula ng sasakyang kanilang inaabangan. Nang dumating ang police mobile na naglalaman kila Don Julio at Franco, hindi na nag-aksaya ng panahon ang grupo ni Tanggol. Agad nilang hinarang ang sasakyan sa gitna ng daan. Walang anumang babala. Ang tahimik na paglipat sana ng mga bilanggo ay nauwi sa isang malaking gulo. Mabilis na nagpalitan ng bala ang magkabilang panig. Ang buong paligid ay umalingaw sa ingay ng mga putok ng baril, hudyat ng isang madugong labanan na matagal nang pinaghahandaan ng grupo ni Tanggol. Kahit na masasabing mas kaunti ang bilang ng mga tauhan ni Tanggol kumpara sa puwersa ng pulisya, naging lamang pa rin sila dahil sa kanilang mga dala. Marami silang bitbit na malalakas na armas. Dahil dito, sunod-sunod nilang napatumba ang mga pulis na sumusubok na lumaban. Maraming mga alagad ng batas ang nagbuwis ng buhay sa kanilang engkwentrong yon. Naging mabilis ang pangyayari at naging pabor sa grupo ni Tanggol ang takbo ng laban dahil sa kanilang pagiging handa sa armas. Sa gitna ng kaguluhan at pagbagsak ng mga ibang pulis, isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Tanggol. Habang siya ay sumusugod, bigla siyang napatigil nang makita kung sino ang isa sa mga pulis na kanyang makakaharap. Nakita niya si Ponggay, ang babaeng pulis na siya mismo ang nagligtas sa kapahamakan noong mga nakaraang araw. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng putukan. Isang sitwasyon na pareho nilang hindi ginusto at hubhang nagpagulo sa kanilang dalawa. Bilang isang pulis, ang tungkulin ni Ponggay ay arestuhin si Tanggol na siyang pinuno ng mga umaatake. Ngunit sa pagkakataong yon, si Ponggay ay biglang nagdalawang isip. Nangingibabaw sa kanya ang matinding awa at ang kanyang utang na loob sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Bukod pa sa nararamdaman niyang gulo sa isip, alam din ni Ponggay sa sarili niya na wala siyang laban. Kahit anong gawin niya, batid niyang hindi niya kakayanin ang lakas ni Tanggol kung sakaling magpasya siyang labanan ito ng harap-harapan. At yan ang ating aabangan. Bye!